Dear Dr. Love, ikakasal na po ako this June. And I'm proud to say that my bride-to-be is one of the reasons why I am now a changed man. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Yuan. Ako po ay 32 anyos from Makati. Hindi po nakaka-proud ang sasabihin ko pero inaamin ko, I had my carefree, naughty era. Naging mapusok po ako noon at mapaglaro sa mga karelasyon. Hindi naman po sa pagmamayabang pero may tsura naman po ako. Matangkad, malakas ang appeal. Hindi na po nakapagtataka kung lapitin ako ng mga babae. Sinamantala ko po ang mga katangian kong ito para makipagrelasyon sa mga babaeng natitipuhan ko noon. Hanggang sa nakilala ko si Gail. Ibang-iba po si Gail, Dr. Love, sa mga babaeng nakilala ko o nakarelasyon ko. Hindi po siya easy to get at alam mong palaban at may panindigan. Almost 3 years ago, or almost 3 years ko rin po siyang niligawan, at sinagot lamang niya ako nang nasiguro niyang nagbago na ako. Dahil mahal na mahal ko po si Gail at seryoso ko sa kanya, pinilit ko pong magbago, Dr. Love, at nagawa ko naman po ito. Ganun po pala yun. Basta't gustuhin mo at isa puso mo, magagawa mo talagang magbago para sa taong mahal mo. Sa maikling salita, goodbye na po sa ibang mga babae dahil si Gail na po ang natatanging babae sa puso ko at sa habang buhay at ang kasal namin this June ang magpapatunay ng lahat. Pero Dr. Love, alam kong through our marriage, magkakaroon ng mga tukso. Paano po ba maiiwasan ang mga ito? Paano gawin at panatilihing matatag ang aming pagsasama ni Gail? Marami pong salamat. Here's to change, Yuan ng Makati City. Hindi nga dapat ipagyabang, Yuan, hindi dapat ipagyabang yung iyong kasaysayan. At kung sakali man na may mga nakikinig sa atin na may mga suliranin, mabigat na suliranin na gusto niyong idulog sa ating palatuntunan or meron kayong mga kasaysayan ng buhay na maaaring maka-inspire sa ating mga listeners, maaari po ninyong ipadala ang inyong liham kasaysayan sa messenger ng Dr. Love Facebook page at bibigyan daan po natin yan sa ating programa. Balikan natin ang liham kasaysayan ni Yuan ng Makati. Parang kasaysayan ng buhay ko yung kanyang kasaysayan dahil halos pareho kami. Ang hindi ko lang maamin ay yung inamin niya na may itsura siya, ako wala. Matangkad siya, para kami matangkad. Malakas ang appeal niya. Hindi ko alam kung malakas pa rin ang appeal ko. Di ba? Pero nung araw, pareho tayo ng kasaysayan. But this is not something we should be proud of dahil mali po yung ginawa namin at yung buhay ni Yuan. At siguro doon sa mga kalalakihan natin, mga nakikinig ngayon, pag ganyan ang sitwasyon at alam mong lapitin ka ng babae, you can't blame yourself. Angela, ano yung kasabihan ng mga Pilipino na kapag, paano daw yun? Kapag palay na lumalapit sa manok. Di ba? Kapag palay na lumalapit sa manok. Now, maganda dahil this time, Yuan, ay mapatutunayan mo sa girlfriend mo na paninindigan mo ang mga ipinangako mo sa kanya. Nalalapit sila this coming June ang kanilang kasal.
But let me remind you, Yuan, na hindi porke ikinasal kayo sa simbahan o sa civil. Kasi pag ikinakasal ang dalawang nagmamahalan, sa civil ay meron kayong mga witness na ninong at ninang at ang magkakasal sa inyo sa civil, either a judge or a mayor of a city, di ba? Yan ang mga magkakasal sa inyo. Magpipirmahan kayo niyan doon sa tinatawag nating marriage contract. Doon sa marriage contract, kasama yung sumpahan ninyo na magmamahalan kayo, paglilingkuran mo siya hanggang habang buhay, for better or for worse, in sickness and in health, till death do you part. Sa kasal sa simbahan, yung tinatawag nating sacramental wedding, kaiba naman ito doon sa civil wedding. Sa sacramental wedding, ang kaibahan, kayo ay sumusumpa sa harap ng Diyos. Sumusumpa sa harap ng Diyos, hindi ng mayor, sa harap ng Diyos, at ipinapangako mo sa Diyos na mamahalin mo siya at paglilingkuran, igagalang sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan hanggang sa dulo ng walang hanggan. In fact, meron pa nga diyang kasama sa ritual yung aras or array sa English. Yung mga coins na iti-turn over mo sa kamay ng iyong magiging may bahay. This is symbolical in nature na nagbabadya, nagpapatunay na ipagkakatiwala mo sa iyong may bahay ang lahat ng kikitain mo sa inyong pagsasama. Lahat ng ari-arian, lahat ng yaman mo, lahat ng mga pangarap mo, ipagkakatiwala mo sa Kanya. Ibibigay mo sa Kanya. At tatanggapin naman niyan at mangangako siyang pagyayamanin niya yung kung ano man yung kinita mo na i-endorse mo sa Kanya. Napaka-colorful, very colorful and meaningful ang kasal sa simbahan. Hindi po pari ang magkakasal sa inyo. Ang pari ay witness lamang, katulad ng inyong mga ninong at ninang. Witness lamang po ang pari. Now, gusto ko lang linawin sa iyo, Yuan, na hindi porke kayo ay pumirma ng marriage contract sa simbahan, magtatagal na ang inyong relasyon. Hindi po garantiya kailanman na ang kasal ay magpapatibay ng inyong pagsasama hanggang kamatayan. Wala pong ganon. Hindi porke ikinasal kayo, garantiya na yan na for the rest of your life ay magsasama kayo. Sabi nga ni dating Pangulong Duterte, it's just a piece of paper, di ba? Na pwedeng itapon. Sabi ni Duterte. O tingnan nyo kung saan nandun si Duterte ngayon, nandun sa Dahig. Ang mahalaga sa pagsasama ng mag-asawa ay tatlong bagay. Una, kinakailangan sa pagsasama ng mag-asawa ay nandoon ang Diyos sa inyong pagsasama. Nasa gitna ninyong dalawa ang Diyos. Whenever you make decisions, kinakailangan may panahon para pag-aralan at ipagkatiwala sa Diyos, iasa sa Diyos kung tama ang inyong desisyon na gagawin. Kailangan nandoon ng Diyos sa gitna ng pagsasama ng mag-asawa upang naroon sa bawat sandali ang elemento ng pagpapatawad kung sakaling nagkasala. Nandoon ang pagtitiwala. Hindi pwedeng maging tagumpay ang pagsasama ng mag-asawa kung walang tiwala ang isa't isa. Hindi po pwedeng makalabas ng bahay ang may bahay mo nang hindi mo pinagtitiwalaan.
Hindi po pwedeng kontrolin ang bawat kilos ng ating karelasyon o ng ating asawa. Kailangan nandoon yung pagtitiwala mo sa kanya. Nandoon ang respect. Kapag ikaw ay nagtiwala, dapat nandoon ang respeto mo sa iyong karelasyon o sa iyong asawa. Hindi po pwedeng ikaw lamang ang tama. Hindi po pwedeng ikaw lamang ang magdidesisyon dahil ikaw ang head of the family. Kailangang respetuhin mo rin ang desisyon ng iyong may bahay. Hindi po pwedeng porque asawa mo na siya, kukontrolin mo na ang buhay niya. Yan ang magpapababa ng chances ng pagpapatuloy ng inyong pagsasama. Yan ang sisira sa inyong pagsasama. Kinakailangan palagi kayong nagdarasal. Kailangan may panahon kayo sa inyong pagsasimba ay palagi kayong magkasamang mag-asawa. Ang inyong buhay ay pinaggagabayan sa biyaya ng Diyos. At kung kayo may mga anak na, ay ipakita sa kanila ang tunay na pag-ibig at responsibilidad ng mga magulang upang gawing may takot sa Diyos. The holy fear, may takot sa Diyos ang mga anak. May pagkilala sa Diyos. Alam ang mga salita ng Diyos at pumapailalim sa kanyang kapangyarihan. Ito lamang ang mga sikreto ng isang tagumpay na pagsasama. Now, Yuan, may mga pagkakataon sa pagsasama ng mag-asawa na nagkakamali o nagkakasala ang bawat isa. Sa katulad natin na mga nagkasala sa ating asawa o sa ating nobya noong araw, kinakailangan sa pagpapatawad ay limutin ang lahat. No? Meron kasing mga tao na nagpapatawad pero hindi kayang kalimutan yung kasalanang nagawa sa kanila. Meron tayong kasabihan, to forgive and forget. Actually, hindi totoo yun. Ang isang tao na nasaktan ay mahirap makalimot. Palaging naiisip yan. Pero sa isang taong may takot sa Diyos at willing na magpatawad, yung kasalanang nagawa sa kanya, maisip man niya ay hindi na inuukil-kil, hindi na binabalikan sapagkat nagdaan na yun. Dito lamang magkakaroon ng kaganapan ng tunay na forgiveness. Pag walang forgiveness, hindi magtatagumpay kailanman ang inyong pagsasama. I wish you well. At panghuling habilin sa inyo, pumili kayo ng mga magiging ninong at ninang na nakakikilala sa inyong mga ugali. Mga ninong at ninang na maaaring takbuhan ninyo sa mga panahon at sandali na hindi kayo magkaunawaang mag-asawa. Kailangan nyo ng ninong at ninang na siyang mag-a-address ng mga problemang ito. Kung may problema sa inyong dalawa, huwag kayong magsusumbong sa mga nanay at tatay ninyo sapagkat lalong lalaki ang gulo. Kausapin nyo ang inyong mga ninong at ninang. Ito ang kanilang role. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.